Magandang araw po sa inyo lahat mga kaibigan. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa New Heaven and New Earth. Ito po yung pinaka last part ng prophecy, no? Manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa inyong salita na nagbibigay linaw tungkol po sa aming kaligtasan. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang inyong plano sa inaharap tungkol po sa New Heaven and Earth. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. So, ang topic po natin ulit ay ang New Heaven and New Earth, no? Ito na po ang pinakalas na yugto ng huling propesya, no? So, number 1, ang pangako ng Diyos ay ang bagong lupa at ang bagong langit. Sa Revelation 21 verse 1, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas at ang dagat ay wala na. May lumang langit at lupa, kasalukuyan ito ang mundo natin ngayon. Ito ay lilipas, hindi aayusin, no? Papalitan talaga. Ang Diyos ay gagawa ng bagong creation. Ibig sabihin, hindi ito renovation, no? Ang gagawin ng Diyos, kundi total replacement talaga. Number 2, bakit kailangan ang bagong lupa? Sa 2 Peter chapter 3 verse 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na sa araw na yaon ang mga langit ay lilipas na may malaking ugong at ang mga sangkap ay matutunaw sa matinding init at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay masusunog. Ang mundo ngayon ay nasira dahil sa kasalanan. Kaya ito ay masusunog, mawawala at matutunaw. Dahil ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, no? Dahil lang sa isang tao, sa Romans 5 verse 12. Kaya kailangan ng bagong perfectong creation. Number 3, ang bagong Jerusalem. Sa Revelation 21 verse 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nanaog mula sa langit buwat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayang talaga sa kanyang asawa, no? May bagong lungsod galing po sa langit, tinatawag na New Jerusalem. Ito ay banal, perpekto at prepared po ito ng Diyos. Number 4, ang pinakamagandang pangako kasama na ang Diyos. Dito na po natin kasama ang Panginoon, no? Eternal life, no? Sa Revelation 21 verse 3, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay tatahan sa kanila at sila ay magiging kanyang mga bayan, at ang Diyos din ay nasa kanila at magiging kanilang Diyos. Wala nang separasyon, no? Ang Diyos mismo mananahan kasama ang tao. Hindi malayo ang Diyos. Hindi na kailangan ng templo. Direct presence na po sa Diyos, no? Ang mga believers. Number 5, wala nang luha, kamatayan at sakit. Sa Revelation 21 chapter 4 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkaroon pa ng kamatayan, ni magkaroon pa ng dalamhati, unang pagtatangis, unang hirap man, ang mga dating bagay ay lilipas na. Sa bagong langit at lupa, wala na pong kamatayan, wala na rin pong sakit, wala na rin problema, wala na rin pong iyakan. Lahat ng resulta ng kasalanan ay wala na. So, number 6, lahat ay ginawang bago, no? Sa Revelation 21 verse 5, at sinabi ng nakaupo sa luklukan, narito, ginawa kong bago ang lahat ng mga bagay.
Hindi lang mundo, hindi lang katawan, kundi lahat bagong bago. Number 7, sino naman ang may bagi o makapasok dito, no? Sa Revelation 21 verse 6 and 7, ang nauwaw ay aking painumin ng bukal ng tubig na buhay na walang bayad. Ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, no? Ito ay mga libre, no? Libreng kaligtasan, no? Hindi sa gawa, hindi rin po sa ritual. Ito ay para sa mga sumasampalataya na mga believers. Sino naman ang hindi makakapasok dito, no? Sa Revelation 21 verse 8, ngunit sa mga duwag at sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang naniningas sa apoy at asupre. Ang hindi nanampalataya, hindi tumatanggap ng katotohanan, wala silang bahagi sa bagong creation, no? Number 9, walang templo dahil ang Diyos ang ilaw, no? Sa Revelation 21 verse 22 to 23, at hindi ko nakita ang templo roon sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang templo niyaong, at ang bayan ay hindi nangangailangan ng araw ni ng buwan sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagliliwanag dito, no? So wala na doon araw, wala na rin po buwan, no? Kasi Diyos mismo ang ilaw doon, no? Kaluwalhatian ng Diyos, no? Number 10, buhay na walang hanggan, no? Ito po yung eternal life, no? So sa Revelation 22 verse 5, at hindi na magkaroon ng gabi at hindi na sila mangangailangan ng ilaw ng ilawan sapagkat ang Panginoong Diyos ang magliliwanag sa kanila at sila ay maghahari magpakailan-kailan man, no? Ito po ay eternal life na walang katapusan na paghahari kasama ang Diyos, no? So mga kapatid, ang new heaven and new earth ay bagong creation po ito ng Diyos. Wala na pong kasalanan, wala na ring sakit, walang kamatayan, no? Walang hanggang buhay, no? Kasama na natin ang Diyos, no? Magpakailan pa man, no? Sa grace application, no? Sa Ephesians 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng gawa, no? Ang papasok sa new heaven and earth, hindi dahil sa gawa, hindi dahil sa baptism, hindi dahil sa religion, kundi faith in the finished work of Christ lamang ang makakapasok doon, no? Hindi po kasama ang gawa na pinapakita mo sa Diyos na ikaw ay maliligtas, no? Dahil si Kristo na po ang gumawa ng lahat para sa atin, no? Dahil si Kristo, siya na po ang nag-perform lahat sa krus ng Kalbaryo para sa ating kasalanan at sa ating kapatawaran, no? Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ito ang daan papunta sa new heaven and earth, no? Mga kapatid, ang tanong, hindi kung darating ang bagong langit at bagong lupa. Siguradong darating ang bagong langit at lupa, no? Ang punto dito at ang tanong dito, handa ka na ba, no? Ikaw ba ay nakaasa na sa mga gawa o umaasa sa tinapos ni Kristo sa cross ng Kalbaryo, no? Kasi po ang tunay na kaligtasan ay hindi inaasa sa sariling gawa natin, sa cross o sa kay Kristo sa tinapos niya sa cross ng Kalbaryo, no? So ang kaligtasan ay libreng regalo, no? Sabi nga sa Ephesians 2:8 verse 9, ang kaligtasan po
ay regalo. Ito po ay kaloob lamang ng Diyos. Hindi po ito pinag-iirapan. Ito po ay tinatanggap galing sa Diyos. Libreng kaloob lang. At ikaw po ay maligligtas, no? Salamat po sa Diyos. At salamat po sa kanyang salita. Salamat po sa nakikinig. Salamat po. God bless.